Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu ngayon pong May 7 taong 2024. At ang ating pong nakikita rito ay ang daily chart time frame ni Shiba Inu kung saan ay ang kanyang kasalukuyang market price ay patuloy pa rin pong naglalaro dito sa loob ng ating bullish flag pattern na binubuo ng dalawang kulay puti na linya, kung saan ay meron po siyang upper portion at saka meron din po siyang lower portion dito. At sa kasalukuyan ay ang kanyang market price ay nandito lamang po, malapit lamang po dito sa ilalim ng upper portion ng ating bullish flag pattern na ito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ngayon ay check po muna natin ang performance nitong si Shiba Inu dito po kay Coin Market Cap, kung saan ay ayan, bagsak po siya ng 3.69% dito sa kanyang 24-hour performance. Yung kanyang 7-day performance naman po ay bagyang bumagsak ng 0.89%. Pero in comparison po kay Dogecoin ay mas nakakalamang po itong si Dogecoin sa kanilang 7-day performance, kung saan ay meron pa rin po siyang gain na 8.83%. Ayan, ito kasing si Dogecoin ay ang rival or talagang tinuturing na kakumpetensya nitong si Shiba Inu. Kaya ayan, check po naman po natin ang kanyang trading volume. Umangat naman po ng 65.25% ang kanyang trading volume, pero yung kanyang market cap ay bumagsak ng 3.73%. Kaya check natin yung kanilang difference ng market cap ni Dogecoin at saka si Shiba Inu. Kaya ayan, ang layo po ng difference nila. 22.4 billion kay Dogecoin at 13.9 billion kay Shiba Inu. Kaya medyo malayo-layo pa ang kailangang angatin nitong si Shiba Inu para matapatan lamang or mahigitan yung market cap nitong si Dogecoin. Ngayon ay check naman po natin ang kanilang official X account kung anong bagong tweet nila rito. Ayan na po, last 19 hours ago po ito. Shibarium was already lightning fast but we just hit warp speed. Ayan. Ang Shibarium ay natapos na po kasi yung kanilang hard fork at or upgrade. Isa itong major upgrade kay Shibarium, ang layer 2 blockchain ni Shiba Inu. At mabilis na nga itong si Shibarium ay mas lalong bumilis pa dulot po ng upgrade na ito. Kaya yan po ang ibig sabihin niyan na Shibarium was already lightning fast but we just hit warp speed. Mas lalong tumindi yung kanyang bilis. The hard fork just made transactions on Shibarium even faster. Buckle up. Kaya yan po yung hard fork. Kaya yan yung kanilang latest na tweet dito. Matindi po talaga kasi yung hard fork na yan. At ngayon ay iniintay po natin yung kanyang magiging impact, yung magiging impact ng hard fork na ito ng Shibarium dito sa presyo ni Shiba Inu. Kasi hindi naman po agad-agad i-epekto yung resulta nito. Kaya bigyan po natin ng sapat na oras para para ito ay umepekto. Ngayon ay bisitahin naman po natin ang kanyang SHIB burn. Yan, bagsak na po ng negative 84.75% ang kanyang burn rate nitong nakalipas na 24 oras. Pero okay pa rin po yan kasi may 12.4 million na amount ng SHIB ang nasunog dito. Pero nung nakaraang araw ay sumabog po yung kanyang burn rate ng 4,000 plus percent at na-content ko po yan sa mga nakalipas na video. Kaya may nagsunog po ng malaking amount ng SHIB token. Ayan po yung yung pinakamalaking nagsunog nitong nakalipas na araw ay may nagsunog dito ng 64 million na amount ng SHIB token. Ngayon ay balikan na po natin ang pagti-technical analysis dito sa daily chart time frame ni Shiba Inu. At ayan na nga ulit, yung nakikita po natin dito na dalawang kulay puting linya, ayan po yung tinatawag na bullish flag
pattern. Yan, ito po yung kanyang upper portion at ito naman po yung kanyang lower portion. Ngayon ay pagdating po sa mga ganitong pattern ay yung inaasahan po natin dito ay magkakaroon siya ng breakout dito sa kanyang upper portion. At kung pag nangyari po yan ay yung aking prediction po rito kay Shiba Inu, kung sakaling siya ay nagkaroon ng breakout sa upper portion nito, ay ang nakikita ko pong magiging ultimate price target dito ay ito sa 40 digits 45.80. Yan po ang magiging ultimate price target natin dito. Kung sakaling nagkaroon po siya ng breakout dito ay ayan, aakyatin po niya yan. Yan po yung nakikita kong pinakamataas na presyo na posible po niyang akyatin dulot ng breakout dito sa kanyang bullish flag pattern na ito. Ang 40 digits 45.80. Kaya hindi pa rin po nagbabago yan. Valid pa rin po yan na price target dulot ng breakout natin dito. At ayan, meron naman po tayong nabuo rito na isang triangle pattern. Ayan, at matagal na po nating inumpisahan na po nating bantayan ito noong May 5. Yan yung triangle pattern na ito. Lapit lang natin. Binubuo po yan ng upper portion ng ating bullish flag pattern na ito at ang support line natin dito sa 40 digits 24.26. Kaya ayan, meron tayong triangle pattern dito. Ngayon ay yung inaabangan po natin dito ay kung saan po siya magkakaroon ng breakout. Yan, kahapon ay naglalaro pa sa loob ng sa loob ng triangle pattern natin na ito, yung market price nitong Shiba Inu, at yung binabantayan natin dito ay kung saan siya magkakaroon ng breakout. At kung pag dito po siya magkakaroon ng breakout sa upper portion nito, ay syempre ang magiging resulta nito ay sa itong bullish breakout kung saan ay aangat ang market price nito. Pero kung pag dito naman po siya nagkaroon ng breakout sa ilalim, ay syempre makakaranas po ito ng kanyang patuloy na pagbagsak sa presyo. Ayan, babagsak po siya. Ngayon ay kung pagmamasdan natin ang ating Hall Street indicator dito, ay ayan, manipis na. Kapag ganito po kasi yung nakikita natin ay nasa kalagayan ang market price ni Shiba Inu, kung saan ay nasa indecision po siya. Kaya ganun yun din po, tumugma rin po rito sa ating QQE bar dito sa ibaba, kung saan ay wala pong nabubuong QQE bar. Ayan, pag wala rin pong nabubuong QQE bar ang ating QQE mode indicator dito sa ibaba. Ayan, blanco po. Dalawang araw na pong blanco yung or dalawang araw na pong walang nabuong QQE bar dito. Kaya ibig pong sabihin ay indecision po ito, or kapag indecision po kasi nagkakaroon ng pantay na puwersa ang mga buyers at saka sellers. Kaya sa ganitong sitwasyon ay sa kadalasan ay nauuwi po ito sa isang consolidation. Ayan, kapag pantay po yung puwersa ng buyers at sellers ay nauuwi ito sa isang consolidation. Kaya ang aking isang analysis dito ay ayan, kung nagpatuloy po yung indecision na signal natin dito sa ating indicators, ay ang mangyayari po rito ang magiging galaw po ni Shiba Inu sa mga susunod na araw ay magko-consolidate lamang po ito, or magsa-sideways or maglalaro dito sa ilalim ng nabasag na support line natin dito. Update po pala natin yung ating support line natin na ito. Ito na po ay magiging kulay green. Yung color coding natin dito ay lahat ng mga kulay green ay mga resistance line. Lahat naman po ng mga kulay red ay support line. Kaya nagsisilbi na po ito ngayong isang resistance line. Kaya yan, ganyan po ang pwedeng maging resulta ni Shiba Inu sa mga susunod na araw. Posibleng magsa-sideways lamang po ito kung walang naging pagbabago sa ating sa ipinapakita ng ating mga indicators dito. Pero kung pag yung ating QQE bar, lalong-lalo na yung ating QQE mode indicator dito,
Kasi nakikita po natin sa kasalukuyan ay meron po siyang nabubuo na isang QQE bar na nabubuo dito sa lower portion ng ating QQE mode indicator. Kapag nagpatuloy po yan ay ibig sabihin ay lumalakas po ang selling pressure or yung mga bears. At kapag ganyan po yung nangyari at nagpakita po ng bearish signal ang ating QQE mode indicator dito, ang magiging galaw ni Shiba Inu sa mga susunod na araw ay ganito naman po. Babagsak po siya para magkaroon ng retest dito sa ating trend support line dito. Yan, na kulay blue. Yan, kulay blue po yan, pero palitan po natin ng kulay red. Kasi trend support, kasi isa po itong trend support line. Ayan. Kinuha natin yan dahil sa mga rejections natin dito. Ayan. At saka pangalawang rejection dito. Kaya kumbaga babagsak po siya, ay malamang ay magkakaroon po siya ng pangatlong rejection dito. At sa ngayon ay yung ating signal po kasi rito ay wala pong gaanong momentum. Yan, wala pong gaanong momentum itong si Shiba Inu. Kaya posibleng mas mataas po ang posibilidad na malamang ay magko-consolidate lamang po siya rito or maglalaro po siya dito sa pagitan ng trend support line natin na ito. Yan, at saka ang ating resistance line naman na ito na nasa 40 digits 24, 26. Maglalaro lamang po siya rito. Kaya ayan, yan po yung ating aasahan na magiging galaw ni Shiba Inu base po sa aking technical analysis dito. Ngayon ay pagdating naman po sa pag-i-spot trading dito kay Shiba Inu ay ayan, meron po akong nakaabang rito na isang buy pending order dito po sa support line na 40 digits 1771. May nakaabang po ako rito na buy pending order kung sakaling bumagsak po si Shiba Inu sa mababang presyo na ito. Pero yan ay magagawa lamang makakabili lamang po ako dyan sa presyong yan kung mababasag yung mga support line natin dito. Kasi yan, mukhang matigas po yung support line natin dito sa 40 digits 2085. At nakabili na rin po ako rito. Dito po ako nakabili sa support line na ito. Ayan, noong pang April 13, 2024. Nakabili na po ako dyan. Marami akong nabili. Kaya yan po yung aking iti-take profit dito. Kung umangat po siya ulit dito sa presyong ito. Ayan, ang 40 digits 2773. Kaya may nakaabang po ako rito na take profit. At saka maging dito na rin. Ayan yung aking mga take profit. May nakaabang po dyan na dalawa. At ayan, ngayon ay sa tingin ko ay bibili po ako ulit dito. Ayan, maglalagay ako dito mamaya ng aking buy pending order dito. Ayan. Kasi mukhang parang solid na po kasi yan support line. Lagay lang natin dyan. Ayan, bibili po ako ulit dito kung sakaling babagsak naman sa presyong ito itong si Shiba Inu. May maglalagay po ako mamaya dito ng aking buy pending order dito sa 40 digits 2085. Ayan, urong lang natin yan. At yan po ang aking strategy naman sa simpleng strategy sa pagte-trade dito po kay Shiba Inu. Bumibili po ako sa mga
support line. Ayan, at nagtitake profit naman po ako sa mga resistance line na katulad ng mga ito. Ayan, yan po ang aking technical analysis update sa araw na ito dito po kay Shiba Inu. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.